Hi guys, may mag-e-email tayo ngayon. Salamat naman. Ano ito? Kailangan natin ngayon ito. Iparirinig natin ang mga kwentong ito sa mundo. Magandang gabi, bayan. Live po tayo dito sa ABS-CBN News, the source of the Filipino. Kailangan talaga ba, mga guys, tayo bigyan para tayo sumakit. Ng mga kapwa estudyante sa Iligan City. Kuskusa naman ang investigasyon. Nagpampatrol, Israel Malasa. Nakamulat na ang mga mata ng siyam na taong na batang nabugbog sa Barangay Maria Cristina, Iligan City noong ika-4 ng Agosto. Pero hindi pa nakakapagsalita ang biktima na ginagawad pa rin sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Sa investigasyon, pauwi ang biktima kasama ang pinsan ng bugbugin ng estudyante ng kalapit na eskwelahan. Nakita pa ng ama ang biktima malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Sabay sila umuwi. Di ba, takit? Hindi nagkwento ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Sabi ng tatay, pagkatapos ng makunan, bigla na lang nagsuma ang bata at nagreklamo masakit ang kanyang ulo. 2 araw nakaranas ng pananakit ng ulo ang biktima. Pero Ay, project na yan. Pakita tayo. hindi na gumagalaw ang bata, nag-isigay kaya dinala siya sa ospital. Ang bata mo po, dahil hindi na po sa kauban, Sabi ng pulis, nabanggit sa kanya ng pinsan ng biktima na pinalimutan ng 4 na bata ang biktima at binugbog. Pinatawag na ng eskwelahan at ng barangay officials ang mga sangkot sa Daw papayag, tol. pati ang kanilang mga magulang. Di Pero ba? dahil ang mga minunod hindi sila masampahan ng Wala kaso. akong titira. resolution coming from the fiscal because again, we cannot file cases to them. Resolution coming from the fiscal that we will be transmitted or to Bahay Pag-asa for intervention. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Sa rason Sabi naman ng CSWD, dapat may managot sa nangyari. Hindi nila pinapayagan ang anumang uri ng karahasan. Yun o. Ang sakat o. Kung ang sakat tol eh o. Ang sakat eh. Para maiwasan ang karahasan, lalo na sa mga Grabe ka. Papatay na sana eh. Sabi na, unahan pa tayo tol. Sa mga bata, yun yung manifest sa school, o sa mga payments sila, o sa programs. Sakaling may mangyaring gulo sa loob at labas ng eskwelahan, pinapayong Tara. magsubok agad ang mga biktima sa kanilang mga guro at mga magulang para masunod ang insidente. Sa naunang memorandum ng DepEd, nanawagan ang kagawaran ng pinaigting na pagmamadyan para maiwasan ang mga insidente ng karahasan sa eskwelahan. Israel Malasa, ABS-CBN News. Pinagbabawalan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng mga kawanin ito, pati na ang lahat ng nakalal at kilalang opisyal ng lokal na pamahalaan na maglaro ng anumang uri ng online gaming or gambling. Sa inilabas ng Memorandum Circular 2025-082 ng DILG, pinalawig ang mga pinahihirang ng pagbabawal para maisama ang pagsusugal sa online platforms. Ito ay dahil nagdudulot ng ito ng Galing, oh. kagulan o higit pang panata sa integridad ng serbisyo publiko. Makaharap sa administrative at criminal na reklamo ang sinumang lalabag. Dagdag ng DILG agad na ipatutupad ang nasabing order. Pinagdina ng Estados Unidos ang walang ingat na galaw ng mga barko ng China sa PRC Subuan ng Philippine Coast Guard. Nauwi ang pagkakabolit ng mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa banggaan ng mga barko malapit sa Bao de Masinloc, Lunes. Inuwi naman ni U.S. Ambassador in the Philippines, Mary Kay Carlson, ang Philippine Coast Guard dahil sa professionalismo at pagkalok ng tulong sa Malaysia. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel,
Goryeo na mas kumikilos palapit dyan patungo sa may Taiwan. Huling namataan ang Typhoon Goryeo sa layong 440 kilometers silangan ng Bayan Batanes, taglay ang hangin na 120 kilometers per hour at yung pagbugso umabot Free ng ball game. 150 kilometers per hour. Patuloy po ang pagkilos ng bagyong Pakanduran Wala sa na. bilis na 25 kilometers per hour. Sumugsubo kumilos pababa ang bagyo at sa paglapit nito, sinayalik po sa wind signal number 1 ang probinsya ng Batanes. Nakikita ang lalakas pa ang bagyong Goryeo bago ito mag-landfall sa may southern Taiwan kung hindi Miyerkules ng umaga ay sa Miyerkules ng hapon. One. Ako yung lalabas ng Philippine Area Bawo. of Responsibility bandang hapon o gabi. Kung bababa pa ang laram ng bagyo sa ng pag-asa, posibleng signal number 2 ang pinakamataas na babala sa hangin na pwede taas. Bagaman pa po ang forecast, kailangan pa kayo ng update tungkol sa bagyong Goryeo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 18 sa Luzon, matinding ulan at malakas na hangin po ang babayo sa Batanes sa umaga at tanghali dahil yan sa bagyong Goryeo. Mababawasan ang ulan sa Batanes kung nakatawid na ang bagyo dyan sa may Taiwan. Tanghali at hapon naman Hindi takmo. Kaya ulan takmo. Hmm. It. Sa Palawan, maghapong maulan Wait. dahil Sorry. sa habagat lalo sa kanlungan bahagi ng probinsya. Oh. Ulan pa sa Northern Palawan, pagtulog Hindi tayong BP ah. ng gabi. Tanghali naman magsisimula ang mga pagulan sa halos buong Kabisayaan at may Ayan. malakas na ulan bandang hapon sa parte po ng Panay, Northern Negros at dito po sa Samar Province. Santa Pagsabi Tol. pa sa may Northern Samar at maging sa